Ipinapakita na ngayon ng screen ang imahe ng grupong hubot-hubad. Nagmomonologue si Susha, masyadong explosive. Baliw, sinasadya niyang hindi kami diretsyong tinatamaan, mas parang pinahihirapan kami ng paulit-ulit. Ang masamang babae na ito, bakit hindi na lang niya kami tapusin sa isang atake? Oh, sumigaw si Susha mula sa malayo, let's talk. Itinaas niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata na parang hindi niya tinatakpan ang mga ito. Sinabi ni Chang Xiaoxiao, bago ang laban, sinabi ng Lingyun sect na ipapakita nila sa Wuji sect kung sino ang boss. Oh, ang aking mga mata! Hindi dapat panuurin ito ng maliliit na bata. Nakaupo sa isang sanga ng puno, nanunood ng palabas, nagkomento si Yipiang, ang Susha na ito ay maaaring maging malupit sa kanyang mga kaaway minsan. Inanunsyo ni Chang Xiaoxiao, congratulations sa Wuji sect sa pag-usad sa top 33. Sinabi ni Yipiang sa kanyang sarili, nakatrabaho na ang Lingyun sect. Susunod, anuman ang kalaban, marahil ay hindi problema. Pagkatapos ng lahat, nandyan si Ling Russo. Sa battle space ng Tianan sect, mayroon ding malaking agwat sa pagitan ng dalawang sekta. Ngayon, puno ng selos, sinabi ni Chuan, ang pangalan na Ling Russo, ayaw ko nang marinig iyan muli. Mayroon lang isa at tanging sword goddess, at iyon ay ako, Chuan. Tandaan mo ito, si Lai Yen na nasa tabi niya ay sumingit din upang aliwin siya, ang Chanjian sect ay supreme at walang kapantay. Ang Wuji sect ay hamak at mababa. Hindi sila maaaring ihambing, kayo ay hindi mapapatawad. Ang mga taong lumahok sa labanan kanina ay umiiyak at naghihinagpis. Walang pakialam na sinabi ni Chuan, nagkakamali kayo. Ang mga nararapat mamatay ay patay na. Ang mga buhay ay ilalagay sa isang gag curse ko, habang buhay na hindi makapagsalita. Pagkatapos ay nagsalita si Lai Filin Ocean, inaayos ang mga bagay, Junior Sister Chu ay mabait. Sana ay makaharap natin ang Wuji sect sa susunod na laban. Sa oras na iyon, kaya mong harapin ang Peking Goddess Ling Russo. Ang iba mula sa Wuji sect ay papatayin ko. Ngayon, lumipat ang eksena sa battle space ng team ni Chu Taen. Nakatingin sa mga taong nakapakos sa harap nila, nagreklamo si Chu Bing, ang nakakabato na laban na ito. Nananatili siya sa kanyang dating kalagayan, umaatake ng mga tao at nagsabi, ayaw ko nang maglaro pa. Nag-usap si Chuan, ano ang minamadali mo? Siguro sa susunod nating laban, makaharap natin ang bookworm na iyon mula sa Ken sect. Pagkatapos, maaari tayong maglaro ng hanggat gusto natin. Sa match schedule board, ipinapakita ang mga magkalaban na teams, Xuanzan sect, Ying sect, Wuji sect, Longa Fort, Lin Family Fort, Tang sect. Tinapos ni Yipiang ang pagbabasa at pinagsiklop ang kanyang mga braso, nagkomento, itong Dragon Claw Guard na ito, walang banta. Dude, umiiyak at nagrereklamo si Ban kay Yipiang, seryoso, ngayon pa lang, nag-aalala pa rin siyang bro sa ibang sekta. Ang kalaban natin ay ang Tianan sect. Narinig ang hindi pamilyar na pangalan, nagtanong siya, Tianan sect. Ano iyan? Si Ban, na nakikipaglaro kay Shang Yuan, ay sumingit upang magpaliwanag, sila ang pinakamalakas na sword sect sa buong kompetisyon na ito. Parang sinasabi nila na ang lahat ng iba ay cannon fodder lang. Narinig iyon, lumingon si Yipiang upang umalis, sinasabing, asikasuhin niyo iyan, elves. Hindi ako kikilos. Nagbigay ng kondisyon si Buwan, kailangan mong lumaban, at bawat panalo ay makakakuha ka ng isa pang Yanyang Doujinshi. Narinig ang Yanyang, naglaway siya at nagtanong muli, talaga. Magagawa ko ang anumang Yanyang. Anumang posisyon. Siyempre, sagot ni Buwan. Si Yipiang, tulad ng isang aso, ay tumakbo sa tabi ni Ban at sinabi, gusto ko ng Yanyang Xiaoyu Lang Fang at ang protagonist ay lahat. Nakakulong sa isang secret chamber at lahat sila ay tinamaan ng isang uri ng lason kaya't kailangan ng protagonist na iligtas silang tatlo ng sabay-sabay. Maluwag siya sa kalooban, walang problema. Yan Nanji's imprisonment 7 Mountain Light paparating na. Pagkatapos ay nagpalakpakan ang dalawa at sinabing sabay-sabay, deal. Pinupunasan ng luha na umaagos na parang sirang dam, si Maan ay tuwang-tuwa. Nakuha na rin sa wakas ng young sect leader. Ito ay para sa ating remnant sect. Narinig ko na napakaraming ancient text sa Lulan Treasure Vault. Kailangan kong kunin ang mga iyon.
Isang araw bago ang mapagpasyang laban ng remnant sect sa lodging area para sa mga kalahok, binuksan ni Ipyang ang isang pinto at nakita si Susha na nakaupo sa loob. Nakatagilid ang ulo ni Susha at ngumiti ng mainit, nagpapaliwanag. Sinabi ni Shi na malapit ka ng lumaban sa Chanjian sect at sinabi sa akin na pumunta at mag-relax ka ng kaunti. Ako ay isang foot washing, backscrubbing mount master. Naalala ang mga lumang alaala, sinabi niya, ay oo, kung iisipin, iniligtas mo ako noong entry trial at gusto ko laging magbayad sa iyo. Lumitaw din ang eksena noon kasama ang mga salita ni Ipyang, ayos lang ngayon. At ang paghanga ni Susha, ang lakas mo. Narinig ito, nagkulay lila ang kanyang mukha, iniisip, ang oras na tinakpan ko ang mukha ko para protektahan sila noong entry trial ay napagkamalan bilang aking Shiji na tinatakpan lang ang mukha ko. Ang imahe na ito ay hindi nawawala. Okay, sinara niya ang pinto at malamig na tumanggi, magalang na sinasabing, salamat, ngunit hindi kailangan. Pakiusap, umalis ka. Gayunpaman, hinaranggan ang pinto ng pagtanggi ni Susha. Lumitaw ang isang sinag ng puting liwanag sa napakabilis na bilis. Pinwersa ni Susha si Ipyang sa dingding na nagdulot ng kanyang pagkataranta. Ano ang ginagawa mo? Sumagot si Susha na may solemn na napaumanhin, hindi ko matulungan si Shi. Kaya't matutulungan mo ba ako na magsanay ng paghalik, libo-libo? Malapit na akong magpakasal kay Shifu ngunit ayaw kong kumilos na parang ignorante na baguhan sa aking wedding night. Gusto ko lang na ang aking unang halik ay kay Shifu ngunit gusto kong magsanay sa iyo na mayaman sa karanasan. Okay lang. Nakita si Susha na ipinipikit ang kanyang mga mata at lumapit, namula si Ipyang at nahihiya rin, ngunit pinangga ko ang kabilang partido, Shi, tiyak na huhusay ako sa paghalik upang masisiyahan si Shifu. Shi, ang temperatura mo ay tila tumataas ng napakataas. Sa parehong oras, nakahanap si Ipyang ng paraan upang libangin siya. Talaga bang napakahalaga sa iyo ng iyong Shifu? Sumagot si Susha, syempre. Naalala ang mga lumang panahon, ipinaliwanag ni Susha, pinanood namin ang Starry Sky ng magkasama, uminom ng alak ng magkasama kaming mag-isa bilang isang lalaki at isang babae magdamag sa labas, gumising ng magkasama. Narinig ito, hindi niya napigilan ang pagtataka, naranasan ba natin ang napakaraming bagay ng magkasama? Naalala ng kuskusin ni Shifu ang kanyang ulo, sinabi rin ni Susha, ang mahalaga ay hindi iniisip ni Shifu na bobo ako, isang hanggal na hindi kayang mag-cultivate, nabubuhay sa mundo ng laganap na demonyo at laging umaasa sa proteksyon ng ibang tao. Bagaman bobo ako, hindi ko maaaring idaan ang lahat. Naalala ng paalalahanan siya ni Ipyang na pagtuunan ng pansin ang kanyang espiritu sa pagsasanay, nagpatuloy siya, buti na lang, nakilala ko si Shifu. Tinuruan mo ako ng magic, sinabi mo sa akin na palaging maniwala sa liwanag. Sa pagkakataong ito, lumabas ang luha sa sulok ng mga mata ni Susha at buong puso niyang sinabi, sa totoo lang, si Shifu ang aking liwanag. Anuman ang mangyari, gusto kong pakasalan si Shifu. Blanca ang tingin ni Ip matapos marinig iyon, hindi. Alam ang gagawin. Itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ang luha ng kabilang tao. Sumigaw siya, bobo ka. Mabilis, muling lumapit si Susha at isinubo ang kanyang bibig, halikan mo lang ako, Shi, at gawin mo ng matindi. Nag-snap siya ng kanyang mga daliri sa takot at sinabi, bumalik ka muna. Mabilis, lumitaw si Susha sa gitna ng daan. Tumingin siya sa kaliwa at kanan na nalilito at nagtaka, kakaiba. Bakit ako nandito? Hindi ba't dapat kasama ako ni Shiji para magsanay ng paghalik? Sa panig ni Ling Russo, siya at ang kanyang mga nakababatang kapatid ay pinagsama ang kanilang mga kamay upang manalangin, sana ay ligtas si 12 kapag lumalaban sa Chanjian sect bukas. Nanalangin din si Nang Guantong, hanggat buhay si Shi, ipapakilala ko siya kay Shifu pagbalik ko. Walang magawa si Ling matapos marinig iyon, ilang tao ang nasa listahan mo ng mga shots sa kabuuan. Sa isang bug zone ng sigla, umalangaw ang boses ni Chang Xiaoxiao sa buong arena, maligayang pagdating sa lahat sa round of 32. Ito ang maalamat na pagbangga sa pagitan ng pinakamahina, the Remnant Sect, at ng pinakamalakas, the Celestial Sword Sect. Isang labanan para sa mga edad. Nagsimulang magtsismisan ang mga manunood, teka, paano nakapasok ang Remnant Sect sa top 32?
Pusta ko na ang lasing sa Heavenly Rankings ang humila sa mga talunan na ito rito. Kahit na manalo ang lasing, paano naman ang iba pang apat na pagtalon? Ibinigay nila ang kanilang atensyon sa Celestial Sword Sect, pinupuri sila. Lahat ay nanunood ng mga miyembro ng Celestial Sword Sect backstage. Si Lino Shen ay napakaganda. Bukod pa rito, wala pa siyang 29th generation chosen sword na. Hindi siya natalo simula nang magsimula siya. At si Shu Chan ay isang ganap na goddess, ngunit pantay siya kay Ling Russo. Ang pinakamalakas na espada sa Celestial Sword Sect. Nagtataka ako kung ilang pagtama ng espada ang kayang hawakan ng Remnant Sect. Hawak ang kanyang bandila, nanginginig si Ban, ano ang gagawin natin? Ang sinumang manalo ng 3 round sa laban na ito ay umuusad. Ang malas natin, si Yip Yang, patuloy na nagbabasa ng Enchantress Yanzen, ay sinabi, sundin lang ang plano at OMG, isang upset. Si Ban at Ban ay kamakaway sa puting bandila. Ang Remnant Sect ay nagsimula sa 2 forfeits. Ang Celestial Sword Sect ay nanalo ng 2 round ng direkta. Nagtawanan ng mga tao ng Celestial Sword Sect na may pagmamayabang. Sa mga stands, kumakain ng merienda, nagtsismisan ng mga tao. 2 forfeits agad-agad. Maliban kung may mangyaring milagro at manalo sila sa susunod na 3, sayang lang ang oras. Tapos na ang laban. Isang lasing, isang bata, at isang bookworm na walang cultivation ang manalo ng 3 ng sunod-sunod, parang totoo. Si Linan ay mayabang na nagpahinga, Uncle Zhang, tapusin mo na ito. Nakakabato ang laban na ito. Ay oo, kung hindi sila mag-forfeit agad, paglaruan mo lang siya ng kaunti. Sumagot si Uncle Zhang, magpahinga ka. Ang lahat ng nasa labas ng Celestial Sword Sect ay laruan lang.